wala na si Laura, palagay ko oras na rin para malaman mong totoo. Ano po ba kasi ang nangyari? Bakit wala na akong nakilalang tatay? Isang beses ko lang nakita ang tatay mo kaya wala talaga akong masyadong alam tungkol sa kanya. Nagtatrabaho pa noon si Laura sa mall nung magkakilala sila ng tatay mo. Naging sila tapos pinakilala niya to sa amin. Tapos nabalitaan ko na lang na naghiwalay na sila. Tapos ipinagbubuntis ka na pala ng mama mo. Bago sila nagkahiwalay, hindi po ba alam ni tatay na buntis si mama? Yun ang hindi ko alam. Basta ang naaalala ko, naghiwalay sila tapos buntis na ang mama mo. Hindi ko na alam kung alin doon na mas nauna. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hahanapin mo ba siya kung sakali? Hindi ko po alam. Siguro. Ang kwento sa akin ni Laura, may sariling pamilya ng tatay mo. At sa Negros Occidental na sila nakatira ngayon, sa bayan ng Gihulngan. Oh, ba't parang nalungkot ka? Hindi naman po. Nawala lang kasi sa isip ko na pwedeng may sariling pamilya na nga ang tatay ko siya ngayon. Hayaan mo na siya. May rason kung bakit hindi siya pinakilala sa'yo ng mama mo. Isa pa, nandito naman kami na pamilya mo, hindi ba? Tama po kayo. Papadudod pagkatapos ko pong makagraduate ay agad akong nagtrabaho bilang sales boy sa isang malaking mall sa Cebu City. Sa trabahong ito ko po nakilala si Hana na katulad ko ay sales lady naman. Mabait po na tao si Hana at mas bata siya kesa sa akin. Siya ang nag-guide sa akin sa trabaho noong baguhan pa lamang ako. Mabilis kaming naging magkaibigang dalawa dahil magkapareho kami ng ugali na masiyahin at walang arte sa katawan. Katulad ng tatay ko ay mula rin sa Negros Occidental si Hana. At ang nakakatuwa nito, Papa Dudut, ay nakatira ang pamilya niya sa Gihulngan mismo kung saan ay matatagpuan ng tatay ko kasama ang pamilya nito. Gusto ko mang itanong sa kanya kung kilala niya ang tatay ko ay hindi ko naman po ito maitanong dahil wala akong ibang alam na detalye tungkol sa kanya. Papadudod nang minsang bumalik si Hana sa Negros Occidental para magbakasyon ay hindi na po siya bumalik pa. Naisip niyang magstay na doon for good dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Malungkot man na nawalan ako ng kaibigan sa trabaho ay nakita ko ito bilang isang pagkakataon, papadudod, para mapuntahan at mahanap ang tatay ko. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Hana hanggang sa nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob para kitain ang ama ko, Papa Dudut. Hello? Hello, Hana. Si Chester to. Oh, Chester! Napatawag ka. Wala naman. Mangungumusta lang. Hindi ka na ba talaga babalik dito sa Cebu? Hindi na eh. Nakapag-resign na ako. Gusto kasi ni na Papa na ituloy ko yung pag-aaral ko. Naisip ko na mas mabuti nga na bumalik ako sa school kasi sayang naman kung hindi tutuloy, di ba? Oo naman. Kaso, nakakalungkot nga lang. Oh, eh bakit ka naman malungkot? Wala na tuloy ako kasama rito. Wala na akong kakampi. Ikaw talaga. Mismo lang akong asarin eh. Yun din. Pero, good luck sa pagbabalik mo sa school, ha? Salamat ah. Eh, kumusta ka naman na? Eto, nandito pa rin kung saan mo ako iniwan. Miss ko na nga kaagad dyan eh. Kapag nagkapera ako, bibisita ulit ako dyan. Ako na lang kaya bumisita dyan sa inyo. Okay lang ba? Talaga? Pwede rin naman. Pwede ka magstay dito sa amin kung sakali. Di nga, okay lang. Oo naman, ano ka ba? Pwedeng pwede. Hindi ka naman nabago sa akin eh. Pero, paano kung matagalan ako dyan? Ha? Eh, gaano ba katagal? Hindi ko masabi. May iba ka pa bang gagawin dito maliban sa pagbisita sa akin? Sa'yo ko lang sasabihin to, ha? May hinahanap kasi akong tao. Dito sa Negros? Sino naman? Yung tatay ko. Nalaman ko kasi na dyan siya sa Negros nakatira.
Pero saan daw dito? Diyan mismo sa inyo, sa Giolnan. Totoo ba? Anong pangalan baka sakaling kilala ko? Saka ako na lang sasabihin sa'yo kapag nandyan na ako. Pero sana, habang hinahanap ko si Papa, pwedeng sa inyo muna ako pansamantala makitira. Kakapalan ko ng mukha ko. Oo naman, wala kang kaso yan sa amin. Gusto ko rin namang makatulong eh. Alam ko na matagal mo nang gustong maranasang magkaroon ng tatay. Hindi naman sa ganun. Nandyan naman si Tito Albert na naging tatay-tatayan ko na simula nung bata pa lang ako. Gusto ko lang talagang makita si Papa. Para Guys, kasing lutuin na natin. pakiramdam ko Hugasan hindi muna ako natin. buhay hanggat hindi ko Bye-bye. siya nakikita. Paalam. Ito na guys, yung ating gulay. Ayan. So may subak tayo na hanapin ni Rito isda guys. So let's eat. Sikap. Bye bye. Paalam.